Isa sa madalas kong pinagdarasal ay ang magkaroon ng wisdom. Ang ibig sabihin ng wisdom ay pagkakaroon ng kaalaman o karunungan na hindi lamang patungkol sa worldly things. Pero kinukonsidera natin ang posibleng point of view ng Panginoon. Madalas, habang naglalakad ako papunta sa mga iba't ibang lugar, lagi akong may nakikita doon sa damit may nakasulat na Essentials, Fear of God, or sa other translation, Fear of the Lord. Etong linggong to ay naisipan namin buhayin ang dating perfume business. At ang naisipan namin na brand name ay ang Essentiales. Na-inspired naman doon sa Essentials, Fear of the Lord. Yung nag-search ako kung saan ba mahanap doon sa Biblia ang Fear of the Lord. Ang resulta ay doon sa Book of Psalms. Pero mas napahanga ako doon sa ikalawang linya na nabasa ko. Ito yun. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And since fear of the Lord is one of the gifts of the Holy Spirit, di ba kapag tayo nabigyan ng regalo, masaya tayo. Ganon din dapat ang gift of the Holy Spirit na fear of the Lord. Na ito ay nanggagaling sa pagmamahal at hindi sa pagkatakot. Na nagkakaroon tayo ng desire to honor God, imbis na takot na maparusahan. Ang mas kinamangha ko ay nagsimba ako kahapon, March 11, during sa homily ng pare. Ang mismong topic ng homily ay may patungkol sa takot sa Diyos o fear of the Lord. Dahil dito, hayaan niyo akong ibahagi sa inyo ito. The root of fear of the Lord is love and not terror. Fear the Lord, but do not be afraid. Dagdag ko lang din, alam niyo ba na ang do not be afraid ay makikita sa Biblia 365 times? Di ba sa isang taon, meron tayong 365 days na parang sinasabi sa atin ng Panginoon, araw-araw, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, dahil lagi natin siyang kasama. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.